Pumayag ang magkasintahan na si George at ang kanyang girlfriend na si Zoe. Nabantayan si Rex, ang alagang aso ng kanilang kaibigan naman na si Cory. Ngunit hindi nila inaasahan kung ano ang magiging resulta ng kanilang aksyon nang dahil sa kanilang ginawa. Noong una ay napakamaayos naman ang lahat. Tila ba ay napaka-perpektong aso ni Rex na kung saan ay kalmado lamang ito at walang ginagawang kung anuman na hindi karapat-dapat. Ngunit nagsimula ng mag-alala ang lalaking si George nang bigla na lamang nakakakita siya ng kakaibang pag-uugali kay Rex sa tuwing kasama nito ang kanyang girlfriend na si Zoe. Palagi niya kasing nakikita na tumatalon ito sa kanyang girlfriend at hindi ito umaalis sa kanyang tabi. Kaya naman napagdesisyon na ni George na bantayan ng maigi ang kanyang kasintahan. Ngunit ang kanyang matutuklasan ay talaga namang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang umaga nga habang gumagawa sila ng almusal ay nakakita ng mensahe si George na bigla na lamang lumabas sa cellphone ni Zoe na kung saan ay naiwan ito ng kanyang kasintahan sa kanilang kusina. Hindi na nga pinansin pa ni George ang laging sinasabi sa kanya ni Zoe na huwag pakialaman ang kanyang mga personal na gamit at respetuhin ang kanyang privacy. Napangunahan siya ng kuryosidad kaya naman agad niyang binuksan ang cellphone ng kanyang girlfriend at pumunta sa kung sino man ang nag-message sa kanya. Ito ay nagmula sa isang tao na hindi niya kilala. Ni ang numero ay hindi man lang nakasave sa cellphone ng kanyang girlfriend. At nang basahin niya ito, ay medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayon kasi sa huling mensahe ni Zoe na kanyang kasintahan sa text nito ay ganito ang kanyang nabasa. Hindi to pwedeng malaman ni George, pero sasabihin ko naman sa kanya kapag tama na ang panahon. Nang mabasa ito ni George ay doon din naman ang eksaktong pagkakataon na narinig niyang bumaba si Zoe mula sa taas ng kanilang bahay. Agad nang pinatay ni George ang cellphone niya at binalik sa kusina. Ano nga bang nangyari? Ano nga bang ayaw sabihin ni Zoe sa kanyang boyfriend? Ang pagtataka na ito ay unti-unti nang lumalaman sa buong pagkatao ng lalaking si George. Kaya naman, noong mga sumunod pang mga araw, ay pakiramdam niya ay sapat na ang mga ebidensyang nabasa at nakita niya para makaramdam siya ng pagkasuspetya. Lagi niya rin kasing nakikita ang kanyang kasintahan na tumatakas sa kalagitnaan ng gabi. Bukod pa doon, ay nagtataka na rin siya kung bakit laging tinatalunan ng aso na si Rex ang kanyang girlfriend at nakadagdag pa ang misteryosong message na kanyang nabasa. Kaya naman ay tumawag na nga siya ng pulis at kinumpronta si Zoe. Pero bakit nga ba ganito? At kakaiba ang kinikilos ni Rex patungo sa kanyang kasintahan? At bakit ganito rin umasta ang kanyang girlfriend na si Zoe? Pero bago natin malaman ang lahat ng mga kasagutan na yan, ay kailangan munang alamin kung saan nga ba nanggaling si Rex. Ang asong si Rex ay nanggaling mula sa matalik na kaibigan ni George na nagngangalang Cory. At noong mga pagkakataon na ito ay lumipad siya papunta sa abroad para sa isang work trip na magtatagal ng ilang mga linggo. Kaya naman hindi niya kakayaning maalagaan ang kanyang Doberman na alaga at aso na si Rex. Sa mga ganitong pagkakataon naman, normal para kay Cory na magbayad ng dog sitter na pwedeng mag-alaga kay Rex. Pero ang dog sitter na lagi niyang tinatawagan ay bigla na lamang kinansel ang kanilang pag-uusap ilang mga minuto bago ang trabaho. Ayon dito ay kinikilangan daw niyang pumunta sa isang family emergency. At nang dahil nga wala ng oras para mag-interview pa ng panibagong dog sitter si Cory, ang natatanging pag-asa na lamang niya ay ang kanyang matalik na kaibigan na si George. Wala na siyang kahit na ng option, kundi ang manghingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Agad siyang pumunta sa bahay ni George. Pinaliwanag dito ang sitwasyon at tila ba ay nagmakaawa siya kay George na kung pwede bang ito na lang muna ang magbantay sa kanyang aso na si Rex sa loob ng 1 o 2 linggo. Sa kabutihang palad naman, sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating si Zoe sa bahay na kung saan ay nagawa ngang tanungin ng direkta ni Cory at George ang babae kung okay lang ba na sila muna ang mag-alaga sa aso. Pinaliwanag ni Cory na si Rex ay isang matandang police dog, kaya naman ay hindi na nga sila dapat mangamba pa sa kung paano ang magiging ugali ni Rex dahil na-train ito. Kinikilangan pa nga nilang medyo kumbinsihin si Zoe bago ito tuluyang pumayag. Pero sa huli ay sinigurado naman ni Zoe na aalagaan nila ng maayos si Rex habang malayo pa si Cory at nagtatrabaho sa abroad.
Naku, maraming salamat Zoe. Napakalaking tulong niya sa akin. Huwag kayong mag-alala, mabait tong si Rex. Poprotektahan kayo nito kahit anong mangyari. Masaya nga ang lahat sa kung paanong tumatakbo ang mga bagay-bagay dahil mukhang nag-enjoy din naman ang asong si Rex sa bahay nila George. Ngunit ang kasiyahan na ito ay hindi rin pala magtatagal. Kalaunan kasi ay napapansin na ni George na tila ba ay umaakto ng kakaiba ang aso na si Rex. Ilang mga araw kasi matapos mag-stay sa kanila si Rex ay kumikilis na ito ng kakaiba, katulad na lamang ng pagkalmot sa pinto ng kanilang kwarto. At ang panibagong pag-uugali nito ng aso ay nagdulot para magsimulang mag-alala ang magkasintahan. Kaya naman ay tinawagan na nga nila si Cory para sabihin dito kung ano ang nangyayari. Pasensya ka na Cory pero nagtataka na kasi ako. Bakit parang hindi naman kumikilos ng maayos yung aso mo dito sa bahay? Medyo nasisira niya na nga rin yung pinto ng kwarto Pag-aalalang tanong ni George. Pasensya na talaga kayo. Alam ko na nahihirapan kayo kay Rex pero hindi ko rin naman kasi siya masisisi. Ito rin yung kauna-unahang pagkakataon kasi na mapupunta siya sa inyo at malalayo ako ng ganito katagal. Bukod pa dun, hindi siya napunta sa dog sitter na kilala na niya. Kaya siguro ay nai-stress din si Rex. Para kasi sa kanya, estranghero kayo at naninibago pa siya sa lugar. Nang dahil sa paliwanag na ito ni Cory, ay medyo gumaan naman ang loob ni George at Zoe. Dahil kahit papaano ay naiintindihan na rin nila ang kakaibang kinikilos ng aso. Nagdesisyon sila na paniwalaan at magtiwala sa kung ano ang sinabi ng kaibigan nilang si Cory. At sa mga sumunod pang mga araw, ay nagsimula naman na si Rex na maging kalmado. At nagsimula na nga rin itong mag-behave katulad ng isang normal na aso. Dito ay mas lalo nang gumaan ang loob ng magkasintahan. Hindi pa pala doon matatapos ang kakaibang mga bagay na ginagawa ng aso. Nang makabalik na kasi sa normal si Rex mula sa kanyang pagiging mabait na aso, ay nagsimula na nga ring mag-relax ang magkasintahan at bumalik na sila sa dati nilang routine na binuo nila kasama ang kaibigan nilang Doberman sa bahay. Ngunit isang umaga, bigla na lamang pumasok si Rex sa kwarto ng magkasintahan. Ito ay habang nag-aayos pa si Zoe at nagbibihis. Hindi naman nag-isip ng kung ano si Zoe tungkol dito dahil nasanay na rin siya na lagi siyang pinapanood ni Rex na gawin ang mga pang-araw-araw niyang trabaho. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagbibihis habang sinusuot niya ang kanyang medyas. Ngunit isa na namang kakaibang bagay ang gagawin ng asong si Rex. Wala kasing pasabi ito na bigla na lamang umangil ng mahina at pagkatapos ay tumalon papunta kay Zoe na nagdulot para kailanganing kontrolin ni Zoe ang mabigat na aso. Ngunit dahil hindi niya kinayang malaking sukat nito ay agad siyang natumba pupunta sa kama. Pero hindi pa pala dito natatapos dahil nakadagan nga sa kanya ang isang malaking aso ay hindi siya halos makagalaw. At dito ay nagsimula na siyang magpanik kaya naman ay napasigaw na lamang siya habang umiiyak at nanghihingi ng tulong. Dahil sa mga tunog na nanggagaling mula sa kwarto nila ay agad namang tumakbo si George papunta dito at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad niyang hinawakan si Rex sa kanyang collar at inalis ito mula sa pagkakadagan niya kay Zoe. Pinalabas niya ito sa kanilang kwarto bago tuluyang isara ang pinto para hindi na nga ito makabalik pa sa loob. Sa mga pagkakataong ito ay nag-hysterical na si Zoe at nagdedemand siya sa kanyang kasintahan na kailangan niya ng tawagan si Cory. Pabalikin mo na yung kaibigan mo dito. Hindi niya siya pwedeng magstay dito sa bahay. Hirap na ako. Pagpapanik na wika ni Zoe. Dahil na nga rin sa gulat at kinakabahan din si George sa ginawa ng aso na si Rex ay sinubukan niyang tawagan ng kanyang kaibigan. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay naalala niya na sinabihan pala siya ni Cory na mawawalan siya ng connection ng ilang mga araw dahil sa lugar na kanyang pupuntahan. Kaya naman wala na silang magagawa. Kailangan nilang magtiis sa presensya ng aso na si Rex. Napagdesisyonan na nga lamang ni Zoe na panatilihin ang distansya niya mula sa aso habang hinihintay nila na makauwi si Cory. Ang isang problema lang ay hindi pumapayag si Rex na umalis sa kanyang tabi. Sa katunayan nga ay tila ba ay naging malambing pa ito kay Zoe at gusto niya na lagi lamang itong nakadikit sa kanya. May mga pagkakataon na uupo ito sa may sahig sa tabi ng couch kung saan nakahiga si Zoe.
sabay ipapatong ang kanyang malaking ulo sa tiyan ng babae. Nang dahil dito ay maging si George nagsisimula na ring magtaka kung ano nga ba ang nangyari, kung bakit ganito ang inaakto ni Rex patungo kay Zoe. Talaga namang kakaiba ito para sa kanyang paningin. Diba sinabi ni Cory na dating pulis dog daw si Rex? May kinalaman kaya yun dun? Pagtatakang wika ni George sa kanyang isipan. Tama ang kanyang naaalala. Si Rex ay isang police dog. Ngunit ilang mga taon na nga ang nakalilipas ay nag-retired ito mula sa kanyang serbisyo. At noong magretiro nga ang aso ay si Cory ang umampon sa kanya. Kaya naman ang tanging nalalaman lamang ni George sa aso ay dati itong nagtrabaho bilang isang airport police. At dahil nga hindi niya pa rin makontak ang kaibigan na si Cory, ay napagdesisyonan na nga ni George na magsimula mula sa basics sa pamamagitan ng paghanap online kung ano nga bang uri ng mga trabaho ang meron ang mga aso sa airport. At doon ay nasurpresa siya sa impormasyon na kanyang nakita. Lalo lamang lumalim ang kanyang pagre-research hanggang sa napunta na nga siya sa mga kaso ng iba pang mga retired na police dog. Sa sumunod na araw, ilang mga oras matapos ang pagkuha niya ng mga impormasyon sa internet, napansin naman ni George na mayroong kakaiba sa kanyang girlfriend na si Zoe. Nagsisimula na nga rin itong umakto ng nakakabahala. Isa sa mga kakaibang napapansin ni George ay iniiwasan ng babae ang makipag-eye contact sa kanya at gusto lamang nito lagi na mapag-isa. Hanggang sa umabot na nga sa umaga kung saan ay nakita niya ang kakaibang mensahe sa cellphone ng kanyang girlfriend. At doon, ang kanyang pagsususpetsa ay mas lalo lamang naging seryoso. Dinala niya nga si Rex papunta sa kanyang sasakyan at sinundan ng kanyang girlfriend na umalis ng umagang iyon. Nakaupo lamang si Rex sa may backseat ng sasakyan habang nanonood si George sa kung ano ang gagawin ni Zoe. Nakita niya na may hinihintay si Zoe at pagkatapos ay nawala ito sa kanyang paningin ng nasa 20 minuto. Nakita niya itong muli bumalik sa sasakyan at nagsimula ng mag-drive pa uwi sa kanilang bahay. Nagmamadali namang nagmaneho si George papunta sa kanilang bahay bago pa makauwi ang kanyang girlfriend. At sa loob ng kanilang bahay, sinubukan ni George na batiin ng normal ang kanyang girlfriend nang makita niya na pumasok na ito mula sa pinto. Ayaw niya rin kasi na magsuspecha ito sa kung ano man ang ginagawa niya. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni George kung ano nga ba ang nabasa niya sa text na iyon. Ang tanging nalalaman niya lamang na may kakaibang kinikilos ang kanilang aso, maging ang kakaibang text ng kanyang kasintahan at ang sikretong pag-alis nito sa kanilang bahay. Simula nga noong araw na iyon ay pamalagian ng umaalis si Zoe sa kanilang bahay. Ni hindi niya na nga rin nagagawa pang pakainin si Rex. At sa tuwing tinatanong siya ni George kung saan siya pupunta ay lagi nang may naihahandang palusot ang babae sa kanya. Hindi rin naman kasi mapigilan ni Rex ang kanyang nararamdaman. Lagi niyang kinukuskus ang ulo niya sa mga hita ng babae. At sa tuwing sinusubukang umupo ng babae ay mabilis siyang tatalunan ng aso na nagdulot para mairita at makaramdam na ng pagkanerbiyos ang babaeng si Zoe sa tuwing ginagawa ito ng aso sa kanya. Talaga namang hindi na makontrol pa ang sitwasyon. At nang isang araw nga nang makauwi si George, ay nakita niyang wala na naman sa kanilang bahay si Zoe. At doon ay naabutan niya rin si Rex nang inaangata na ang isa sa kanilang mga sofa. Kaya naman agad-agad na kumuha ng walis si George para linisin ang kalat na ginawa ng aso. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at nang sagutin niya ang tawag ay bumungad sa kanya ang boses ng isang lalaki. Ikaw ba yung lalaki na nag-aalaga ngayon sa dati kong police dog? Si Rex? Tanong ng lalaki sa kanya. Nag-aalinlangan muna si George ng ilang mga sandali. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang biglang katanungan ng lalaki sa tawag. At bukod pa doon ay kakaibang nararamdaman niya dahil tila ba pamilyar ang boses na naririnig niya. Pakiramdam niya na isa sa mga kaibigan ni Zoe ang kaboses ng lalaking kausap niya. Oo, ako nga. Sa wakas ay sumagot na si George at mabilis naman ding sumagot sa kanya ang lalaki sa kabilang linya. Kung ano man mga binabalak mong gawin, itigil mo na kung ayaw mong magkaletse-letse ang lahat. At pagkatapos ay bigla nitong binaba ang tawag na nagdulot para mapatulala na lamang si George habang tinitignan ang kanyang cellphone at gulat na gulat pa rin siya. Sino nga ba ang misteryosong lalaking tumawag sa kanya?
Ilang mga oras pa nga ang nakalipas ay saglitan munang umalis si George at doon ay nakita niyang naghihintay na sa kanya si Zoe at talaga namang hindi ito masaya sa nangyaring pagngangat-ngat ni Rex sa kanilang sofa. "Saan ka ba galing, George? Tignan mo ginawa ng aso mo oh." Saad ni Zoe sa lalaki. Ngunit ayaw sabihin ni George sa kanya ang buong katotohanan. "Lumabas lang ako saglit para tumakbo-takbo." Pagpapalusot ng lalaki. "Ano? Tumakbo-takbo sa labas? Ano ka bata? Bakit nagsisinungaling ka sa akin? Saan ka ba talaga nanggaling?" Medyo iritableng saad ni Zoe sa kanyang kasintahan. At doon ay naisip ni George na napaka-ironic ng pag-uugali ni Zoe dahil naiinis ito sa kanya sa hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Samantalang hindi rin naman sinasabi ng babae ang buong katotohanan sa kanya kung bakit kakaiba ang mga kinikilos nito. Sa mga pagkakataon na nga na ito ay hindi na mapigilan ni George ang makaramdam ng pagkainis sa kanyang girlfriend. "Bakit niya ako tinatrato ng ganito?" Isip ni George sa kanyang sarili at nagsimula na nga silang mag-away. Ang pinakadahilan ng kanilang pag-aaway ay tungkol sa aso na si Rex at sa kung ano ang nangyari sa kanilang sofa. Ngunit sa totoo niyan ay hindi naman talaga iyon ang problema hanggang sa muntik na ngang madulas si George at tanungin ang kanyang kasintahan kung bakit lagi itong umaalis at kung bakit mag-isa lamang itong pumupunta sa gas station sa loob ng ilang mga minuto. Pero sa kabutihang palad ay hindi niya naman ito nabanggit. Samantala si Rex naman ay nagsimula ng maglakad-lakad palibot sa bahay. Tila ba ay naninervyos ang aso at nakatayo ng matindig ang kanyang mga tenga hanggang sa bigla na lamang siyang tumahol ng malakas habang nakapwesto siya sa harapan ng pinto na nagdulot para matigil ang pag-aaway ni George at Zoe. Nagkatinginan na lamang ang magkasintahan at mababaka sa kanilang mga mukha ang gulat na kanilang nararamdaman. Alam nila na may nangyayari ngang mali kay Rex sa kung bakit ito umaakto ng ganito. "Zoe, pakiusap. Umakyat ka muna sa taas." Pag-uutos ni George sa kanyang kasintahan at agad naman itong sinunod ng kanyang girlfriend. Sa mga pagkakataong ito ay tila ba may mangyayaring napakasama dahil ang tinatahulan ng Doberman na si Rex ay isang tao na kumakatok sa pinto ng kanilang bahay. Agad na pinuntahan ni George ang kamera ng kanilang doorbell upang makita kung sino nga bang nasa labas ng kanilang pinto. Talaga namang kinalabutan siya nang makita niya ang isang misteryosong lalaki na minsan sa buhay niya ay hindi niya pa nakikita. Nakasuot ito ng buong itim na kasuotan, nakatayo ng matindig sa labas ng kanilang bahay. Ilang beses pang kumatok ang misteryosong lalaki at nagdedemand ito na makita si Zoe. Para naman kay George, talaga namang hindi niya nakinakaya ang mga stress na nararamdaman niya nito lamang nakaraang mga araw at ito na ang kanyang limitasyon. Kailangan niya ng kumilos bago pa lumala ang sitwasyon at kahit pa tila winawarningan siya ni Rex na huwag bubuksan ng pinto sa pamamagitan ng pagharang nito sa kanyang sarili at patuloy na pagtahol na pagdesisyonan ni George na hindi niya nakakayang i-handle ang sitwasyon ng mag-isa. At dahil may nakakatakot na mama sa labas ng kanilang bahay na hinahanap ang kanyang girlfriend, ang pinakaligtas na option na lamang na natitira para sa lalaking si George ay ang tumawag ng pulis. Sa kabilang dako, si Zoe naman na nasa taas ng kanilang bahay ay nagtatago sa kanilang kwarto at maging siya ay nagtataka kung ano na nga bang nangyayari. Kaya naman napagdesisyonan niya na hindi na siya magtatago at aalamin niya na nga rin ito ng personal. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang hagdan habang pinapakinggan kung ano nga bang nangyayari sa ibaba. At ang narinig niya ay talaga namang gumambala sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Sa baba kasi, nakikipag-usap si George sa kung sino man sa telepono. At mula sa kanyang naririnig ay inaakala niya na tawag ito mula sa isang pulis dahil sa estrangherong lalaki na kumakatok sa kanilang pinto. O man kung iisipin pero masaya siya dahil seryosong sinisigurado ng kanyang boyfriend na si George ang kanilang kaligtasan. Pero hindi nga rin magtatagal ay malalaman niya na ang buong katotohanan. Maya-maya pa, nang tuluyan na ngang makarating ang mga pulis sa bahay ni George, ay bigla namang nawala ang misteryosong lalaki na nakatayo sa kanilang pinto. Ngunit, meron naman siyang video na mula sa kanyang doorbell camera na pwede niyang ipakita sa mga pulis. At maging si George ay nagtataka kung paano nga ba magre-react
ang kanyang kasintahan na si Zoe sa presensya ng mga pulis. Dahil sa totoo niyan, hindi siya tumawag sa mga pulis nang dahil lang sa misteryosong lalaki, kundi ay gusto niya ring isumbong sa mga ito ang tungkol sa kakaibang kinikilos ng kanyang kasintahan. Sa taas naman ng kanilang kwarto, nilapitan ng aso na si Rex ang babaeng si Zoe, na kung saan ay naririnig nga rin ni Zoe ang pagtawag sa kanya ni George. Noong una ay nag-alinlangan muna siya ng ilang mga sandali na bumaba dahil tila ba nasisiyahan siya nakasama na si Rex sa kanyang tabi habang nakaiga sila sa kama, at pakiramdam niya ay ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Dahil paano kung naroroon pa nga ang misteryosong lalaki na kumakatok kanina. Pero matapos nga siyang tawagin ni George ng 2 beses, "Zoe, bumaba ka na. May mga pulis dito at kailangan ka daw nilang makausap." Nang dahil dito ay napababa na nga rin ang babae. Iniisip niya ng pag-uusapan nila ay tungkol sa misteryosong lalaki. Pero talaga namang maling-mali siya. Habang pababa kasi siya at mahigpit siyang sinusundan ni Rex sa likod nito, ay bumungad kay Zoe ang 2 naguguluhang mukha ng mga pulis. Tinititigan nila ang babae at mababaka sa kanilang muka ang pagsususpecha dito. Dahil dito ay nakaramdam na ng pagkanerbiyos si Zoe. "George, ano nangyari? Nasaan na yung baliw na lalaki kanina?" At nang sumagot nga si George, ay hindi makapaniwala ang babae sa kung ano ang sinasabi ng kanyang kasintahan. Hindi naman siya yung dahilan kung bakit pumunta yung mga pulis dito. Pumunta sila dahil sa nagsususpecha na rin ako sa kakaiba mong mga kinikilos. At sasabihin ko na sa'yo yung buong nalalaman ko, hindi katulad ng ginawa mo, na hindi mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Nadiskubre ko nakarang araw na dati palang nagtatrabaho si Rex bilang drug detection dog doon sa airport na pinagtatrabuhuan niya. At doon ko rin napagtanto na kaya ganon ang pagkilos ni Rex ay nagre-react lang siya sa kung paano siya mag-react sa tuwing nakakakita at nakakaamoy siya ng droga. Pero hindi lang dun, Zoe. Mas lalo pa akong nagsuspecha sa'yo. Yung sinundan kita at bumaba ka sa istasyon. Alam kong may kinita kang tao dun. At yung text message, nabasa ko rin yun. Ano yung ayaw mong ipasabi sa akin? Zoe, gusto ko lang naman malaman. Ano ba yung tinatago mo sa akin? Tinitigan ni Zoe ang kanyang kasintahan at hindi siya makapaniwala dito. Nasasaktan siya at galit sa parehang pagkakataon sa lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Iniisip ni Zoe kung paanong bigla na lamang itong makabubuo ng isang napakalaking konklusyon sa napakaliit na ebidensyang meron ito. Ang akala kasi ni George na involved si Zoe sa illegal na droga dahil na nga rin sa laging chinecheck ni George ang cellphone ng babae. At sinusundan niya ito nito lamang mga nakaraang araw. Lahat ng mga sinabi ni George ay base sa mga weirdong kinikilos ng aso. Nasa simulat sa pool naman ay hindi naman nila aso talaga. Sige, gusto mong malaman yung katotohanan? Wika ni Zoe. Handa na siyang sabihin ang buong katotohanan sa kanyang nobyo. Malakas na suminghalang babae at napaupo sa isa sa mga bangko. Hindi pa rin siya makapaniwala na hinayaan pa ni George na may involve ang mga polis sa problema na lang ito. Sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan, George. Kasi sobrang nakakabaliw na to. Hindi na nga may tago pa ng babae kung gaano siya nasasaktan sa mga akusasyon sa kanya ng lalaki. Pero sinubukan niya pa rin naman manatiling kalmado. Kala mo ba ikaw lang yung gumagawa ng research, George? Nakabasa rin ako ng article. At nalaman ko na yung mga aso, nasa-sense nila kapag yung amo nila ay buntis. At oo, George, kaya bigla-bigla na lamang akong nawawala sa bahay na to. Kasi pumunta ako sa gas station nung araw na iyon. Agad akong bumili ng pregnancy test at chinek kung tama nga ba ang hinala ko. Sa sorpresa ko, tama nga, buntis nga ako. Pero dinibdib ko lang yun mag-isa. Ayaw kong sabihin sa'yo kagad kasi natatakot ako. Dahil may history yung pamilya ko na nalalaglagan sila sa mga unang linggo ng pagbubuntis nila. Gusto ko pa sana malagpasan yung mga delikadong stage ng pagbubuntis bago ko ipaalam sa'yo. Pero wala, ginanito mo ako. Talaga namang nag-iba ang enerhiya sa buong kwarto na iyon nang matapos nang magsalita si Zoe. Labis ang pagkakonsensyang nararamdaman ni George dahil sa kanyang akusasyon.
At kahit pa binati ng mga pulis ang dalawang magkasintahan, ay maging ang mga pulis ay nadismaya sa naging aksyon ni George patungo sa kanyang nobya. Maya-maya pa ay lumapit naman ang aso na si Rex sa tabi ni Zoe habang hinahaplos naman ni Zoe ang tenga ng aso na tila ba ay naghahanap ng kaginawaan ng babae sa piling ng hayop. Umaasa na lamang si Zoe na maayos pa nila ni George ang kanilang pagkakaiba at magiging maayos din ang mga problema. Pero sa ngayon ay labis pa rin siyang nasasaktan sa kung ano ang ginawa ng kanyang asawa sa kanya.